Okay, magandang araw sa ating lahat, sa mga ating mga tagasunod, sa ating mga nagko-comment sa ating comment section. Marami pong salamat sa inyo, sa ating mga subscriber na nandyan po lagi. Saludo po ko sa inyo dahil hindi nyo ako binitawan o hindi nyo ko iniwan. So ito, shout out dito. Baka mamaya baka sabihin nyo di kayo na shout out ha. Ito yung i-shout out natin na to kay Ma'am Ami Cabrera. Shout out po sa inyo ma'am, kay Nald Vlog o kababayan ko to taga Talibon Bohol. Shout out diha sa Talibon Bohol, sa amua diha sa Bohol ha. Labi na diha sa Talibon. Kay siyempre kay Ma'am Jana Flores, maraming salamat sa inyo ma'am, sa inyong suporta ha. Araw-araw na akong nag-a-upload, araw-araw din kayo nagko-comment. Saludo ko sa inyo, marami po salamat sa inyo. Kay Ma'am Merlin Sagario, ganun din, marami pong salamat sa inyo ng suporta na walang kasawaan talaga. Kay JC Vakwata, dumako tayo sa Vancouver, Canada. Marami pong salamat sa Canada na mayroon, nakikita ko dyan na may nanonood po sa ating mga vlog. Shout out po sa inyo at ingat. At sana maayos po ang inyong kondisyon dyan kasi alam ko malamig din sa Canada ngayon. Kaya sa amin ang lamig ngayon dito, grabe. Kaya siyempre kay Ma'am Marilyn Valiente. Marami po salamat sa inyo Ma'am Marilyn Valiente. At dito sa pinakahuli natin i-shout out kay March Vitog. Sir, salamat sa inyong ito yung nag-ano sa akin na pahinga ka muna. Although nakapahinga naman, kaya lang pag nanood ka ng mga balita, ito talagang haharap tayo ulit sa ating mga opinion. Haharap tayo sa camera para i-gawin natin ang opinion. Pasensya na. Opinion natin ngayon. Ito yung si Claire Castro na in-interview dito sa online na may pakapikon sa interview dito sa Bilyonaryo. Na hindi, kung mapakinggan niyo itong interview niya, hindi niya masyadong sasagutin ang ibang mga interview dito. At ang malas pa nito, Duterte pa din ang kanyang pinagbalingan dito sa bandang halos dulo. Pakinggan natin yung, napanood ko to ha, kaya i-share ko to sa inyo. Ito yung interview ni Claire Castro na binanatan niya ang mga Duterte ulit. Ano ba to siya? Walang kasawaan pagbanat sa mga Duterte. O, eto. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro live. Ayan o. Yusek Claire. Yes, good evening, Gerge, at sa lahat na nanonood sa inyong program. Well, Yusek, ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senator Lacson na at least 5 cabinet secretaries ay may allocations daw po sa 2025 budget ayon sa Cabral files? Actually, lahat ng dokumento po, ayon din kay Sec Vince, lahat ng dokumento, lahat ng mga facts na kay Yusek Cabral ay isinumiti na po sa ombudsman. So, handa na po natin ang ombudsman at kaya po ito isinumite para po bigyan laya ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng anumang nilalaman ng mga dokumento na nakuha po kay Yusek Cabral. Okay, so just to clarify po, alam po ni Sec Vince, nakita niya po yung Cabral files at alam na rin po ng Palasyo itong Cabral files na ito? Ayon kay Sec Vince, hindi po niya nakikita po yung sinasabing Cabral files. Okay. So lahat naman po ng dokumento, kung ano man po yan, at kung ano po ang nasa opisina po ni Yusek Cabral, lahat po yan ay isinumiti na po sa ombudsman. Kung ano po ang mangyayari doon at kung meron pong kaparehas o yung iba doon ay kaparehas sa sinasabing Cabral files, so hayalan po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po rito. Parang ang gulo. Si Vince Dizon, mayroon na siyang hawak ng Cabral files. Isinumite di umano sa ombudsman. Tinanong sa nag-interview sa kanya, di ba? Napakinggan ninyo kung nakita ba to ni Yusek, ni Secretary Vince Dizon. Sabi niya hindi. Finorward to sa sa ombudsman. Anong klase? Nag-forward ka ng mga dokumento na hindi mo tinitingnan? Nasa ikaw isa kang sekretary, tapos mag-forward ka ng mga dokumento na hindi mo muna binasa. Napaka nito, ginawa na siya mismo ang talino dito. Ginawa ang nagtumitingin dito sa interview na to, napakinggan natin yung interview na ginawa tayong bubo. Pwede ba 'yon?
Kahit sino siguro, no, na pag nag-endorse ka ng mga papel, nagpadala ka ng papel, kailangan basahin mo yun. Kung anong laman nito. So, kalukuhan. But the President is already aware of the Cabral files. And anong sinabi niya tungkol dito? Anong nararamdaman niya? Ikonto siya dito. Tinutumbok yung palasyo po dito. Oh, yan na. May binabanggit na ES, no? Na apparently, ito naman ay tinanggi na rin ni ES Bersamin. Anong sinabi ng Pangulo po? Kung hindi pa po ito nakikita ng Sec Vince, so hindi pa siya makakapag-report kay Pangulo patungkol sa Cabral files. Giniit Kasi talaga. nga po, kung siya mo po mismo ay hindi pa niya ito Pikon. ma-authenticate dahil hindi niya po nakikita kung ano mga nilalaman ito, so definitely hindi lang po siya makakapagbigay ng sapat na facts patungkol sa sinasabing Cabral files. Tumaas ang boses, He is ha? aware of the Cabral file. The existence Sino of it. po? The President po. Hindi po agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po Galit na. nakikita ng Secretary Vince kung Hindi ko kagad na sabihin na existing. Kasi hindi ko po nakikita. Tumataas yung tone ng boses niya eh. Pikon siya dito sa interview na to ha. Itong si, George ba itong tawag nitong reporter ng newscaster ng Billionaire. Pikon siya dito kung ang ano natin dito, tingnan niyang reaction ni Claire Castro. Pikon sa mga tanong. ano yung Cabral files. Kung meron po yan, sabi nga po natin, sinabi na po ni Sec Vince na naibigay niya na po lahat ng dokumento. Kung Cabral files, masasabi po ito, kung ano lang po yung naisumite sa ombudsman, siguro doon lang po magsimula ng pag-iimbestiga po. Para kung sino man po yung sangkot dito, walang sisinuhin po ang Pangulo. Lahat po yan ang sangkot, kahit cabinet secretaries po yan or cabinet members po yan, dapat lang po maimbestigahan. Do you Sangkot ang have bumbong eh. any information po sa kasalukuyang investigasyon ng Ombudsman tungkol sa mga dokumentong ito? Na ito kaya nasilip na nila? Tingnan mo mukha niya. Wala po akong personal na knowledge kung nasilip na po nila o nadetalye na po nila. Dahil kamakailan lamang po ito na isumite. Nung ipinag-utos po ng Ombudsman, agad naman po sumunod ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Vince. So kung nakita po nila ang detalye po, hindi ko po masasagot. Okay, but I'm asking that ito pong information tungkol sa Cabral files kasi whether may statement kayo na dapat alamin kung saan nanggaling itong lumalabas na Cabral files ngayon. And whether, kung tama po yung pagkaunawa ko sa sinasabi nyo, well, ang hawak na dokumento galing sa DPWH na forward na sa Ombudsman. Okay, so whether parehas itong pinag-uusapan nating dokumento na finorward ni Sec Vince sa Ombudsman at yung Cabral files, it's up to the Ombudsman to determine that. Ano po? Kung Yes, tama ang opo. pagkaintindi ko sa inyo. Sila na po mag-authenticate since naipasa po lahat mga original files ay naibigay na po sa Ombudsman. This includes mga dokumento po ng mismong DPWH na magsasabi tungkol sa allocable and non-allocable funds na sinasabi po ni Jose Cabral noon. Kung meron nag-exist po, kung may nag-exist po dyan at ito'y naaayon naman sa files mula sa DPWH na files po ni Jose Cabral, so makikita naman po ito ng Ombudsman. Okay, handa raw po makipag-cooperate dito si former ES Bersamin. Yun po yung nakalagay sa statement niya. At kasunod nga kasi lumabas yung ES code na nabanggit doon sa files. Ano po kayang masasabi nyo rito? Maganda po yun. Napaka maganda pong gesture po yan mula po kay former ES na siya po mismo ang nagpapasinungaling sa sinasabing Cabral files kung saan inilagay yung kanyang pangalan. Hindi po kasi natin masasabi kung inilagay lang ito o talagang request niya dahil itinatuwa po niya na ito'y talagang galing sa kanya. Wait lang, basahin natin yung itong nakalagay dito na Malacanang Ombudsman ang mag-authenticate ng mga dokumento. Ito yung sinasabi na pinurward ni Vince Dizon. Ito yun Oh, ayan Mabasa naman siguro Yan yan. Mamaya natin ito sabihin. So maganda po talaga na malaman natin kung may lang nag-name drop lang po o talagang mayroong mga taong sangkot po dyan. So mas maganda po talaga maimbestigahan. At yun na rin po, at open po si ES Bersamin para po mapatunayan niya na hindi po siya nagsagawa ng itong klase mga request. May mga ugong-ugong po, Yusek Claire, ng possible cabinet revamp come 2026. May kinalaman po ba ito sa pagkakasangkot ng ilang mga Di niya alam. cabinet members Di niya alam daw. dyan sa Cabral files, sa mga allocable funds galing sa DPWH?
Sa ngayon, George, wala pa nakakarating sa akin Wow. kung magkakaroon ng Wow. malasahan. Sumingaw na Siguro nga after New Year, kung meron man, Oh, makapag-report di ba? agad ako. Pero sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin. Okay, but Yusek, ano po yung update sa commitment ng Palacio Kita mo? Mayroon. Ay nako, huwag na kasi ganun-ganun na lang eh. tungkol sa pagpapakulong bago magpasko? Inaabangan Lalong na po pikon natin siya yan dito. nung bago magpasko, pero lumampas na. Maraming nang babash, ano? Maraming nagsasabi Tingnan na mo ano ba kanya. talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. Diyos kaya At lang. totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. Madimi. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Oh ba? Tinupad niya rin din ang kanyang pangako Ang lupit mo. na may Kuya. mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Kasunod ito, Ilan Duterte. ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Kasunod itong paliwanag niya, Duterte na titirahin niya. Ilan ang passport na hindi na-cancel na? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko kaagad na dapat makulong bago magpasko, tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, mga sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yapang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. But can you tell us your timeline? Well, tapos na po magpasko. Hindi niya masagot to New ha. Year na. Hindi siya sagutin. What should we expect? Kasi Ang kulit po, nito ni, syempre, ano, naiinip yung ni taong reporter na bayan. bilyonaryo. We're talking about billions of pesos na nawala sa pondo natin, ano po? And everyone wants those people, those politicians na binabanggit nyo, kung talagang involved sila, makulong sila. Do we have your, can we know your timeline? Okay, George, ganito, no? Nakapag-submit na, nakapag-file na ng kaso ang DPWH at nakapag-rekomenda na ng kaso ang ICI. Nasa kamay na po yun ng Ombudsman at ng DOJ. Kung kailan po ito mairekomendang i-file sa Sandigan Bayan o sa regular courts. So, yun na lang po ang hintayin natin. Dahil sa party po ng Pangulo, sa party po ng DPWH, nakapagsagawa na po sila ng mga kaso, nakapag-file na sila ng kaso. Hindi pa lang po tapos yan, ha? Initial pa lang po yan. So, huwag po sila mainip. At hindi ko mainutusan huwag mainip. Na nakakainip naman talaga. Oo, Kapag yeah. wala pang- Bawi agad. Na nakakasuang malalaki na mga politiko. Sa'yo na nang galing yan. Na nababanggit. Pero tandaan natin, lagi tayo may due process. Hindi pwedeng ura-urada ang pag-file, tapos pagdating pa lang sa Sandigan Bayan, hindi pa nagkakaroon ng arraignment, dismiss na yung agad ng kaso. Hindi gugustuhin ng Pangulo yan. Grabe ka Na lupit. mate-technical because kakamadali. Kailangan ng due process dito, pero nasa ombuds po yan, hindi lang po probable cause ang kailangan dito. Reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin talagang dokumento ay sapat para makonvict ang isang inaakusahan. At sabi nga natin, 4 na buwan pa lang, George, ang nakakalipas. Buti pa si Mayor, babanggitin ko po si Mayor Vico Soto, nakita po niya Aba. ang nangyayari. Nagharap Sabi ng nga niya, kakampi. 6 months ago, wala tayong nakita ganito. Pero at least ngayon, nakikita natin umuusad para malabanan ang korupsyon. 4 na buwan pa lang itong ginagawa ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin.
Hindi ba sila nainek sa 6 na taon Ayan na na. walang napanagot sa ghost projects na sinabi na ni dating Pangulong Duterte na meron Ayan as na. early as 2020 ghost projects. May kickbacks bang na ibalik nung panahon na yon? Meron bang nasampa ng kaso sa panahon na yon? So, we are just having 4 months. Before 6 years, walang nangyari. Hindi ba? So, Yusek, ano na lang yung aasahan ng publiko sa Marcos administration para sa 2026? Assurance that the budget is clean. Kasi po, ngayon, yung BICAM, na nila na wala pong lalabas na susunod na Cabral files o mga kagaya nito, allocables, non-allocables. At maayos ang pagbibigay ng proyekto sa mamamayan. Yes, oo, yan naman din ang gusto ng Pangulo. Kaya nga sinimulan niya itong pag-iimbestiga nito. At sinabi niya na mahiya naman kayo dahil ayaw niya po ng hindi magandang budget for this 2026. At inutusan niya po ang team na tingnan po lahat kung ano may nabago sa NEP para po kung merong questionable dito ay maaari pong aralin o maibigay ito po kung dito naaayon sa prioridad, no, na programa ng Pangulo. But Asaan po nila? Mas marami pa pong aksyon para malabanan po ang korupsyon Wag sa na mainit. bansa. Ayan na. Are you confident na mapipirmahan po itong 2026 budget o yung GAA bago Wag matapos ang taon? inip sa investigasyon. Actually, yun po ang gusto ng Pangulo. Aha. Pero po ang pagsumiti nito ay bukas po ba? Nung na-ratify. Aha. Pag isinumiti po yan, it will take 1 week. Mhm. So, kung 2 days lang po, sa ating nakikita, it will take 1 week para po maisa-isa yan at maaral po. Hindi po kakayanin ng 2 days kasi medyo late po na ang pag-ratify. So the reenacted budget is possible? It can be. It can be. I don't want to speculate. But sinasabi nila, kung 29 ito maibibigay sa Pangulo, yung enrolled bill, at aaralin in a week, mukhang kapos ng 2 days. Oo, kasi malinaw naman po sa sinasabi nyo na gustong busisihin ng Pangulo ang laman ng GAA 2026. And 2 days will not be enough. And anyway, well, maraming salamat po sa inyo. Palace Press Officer. Ayun na. Bilib daw si Vico Soto sa nangyari kasi 4 months pa lang meron na nangyari. Siyempre, bilib si Vico Soto dahil unang tinamaan kasi si Diskaya. Ito kasi yung nagiging kalaban niya na pagka-mayor dyan sa Pasig City. Kaya ito bilib to si Vico Soto kasi ang kalaban niya, yun ang unang tinamaan. Paano kung iba? Paano kaya sabihin din ito ni Vico Soto? Di ba? Kaya, doon siya bilib. Kasi nga, mga Diskaya, narihas. Unang sinilbihan ng warrant of arrest. Patakulong nga, yung babaeng itong sino ba to? Sara Diskaya, nasa Cebu. Doon na kulong. Tapos itong si Curly, under pa yata ng Senado to, pero kulong pa din. Kaya, satisfied si Vico Soto. Parang, ewan ko ba, ba't sobrang allergic din to si Vico Soto dito sa mga Diskaya? Ayan na nga, ganun ba talaga mga Soto? Ito si Vico Soto, okay naman to nung kaya lang nung itong mga Diskaya na nag-ano sa kanya, nung tumapat sa kanya, ayun, parang na-allergic siya dyan sa mga Diskaya. At ito si Claire Castro, balikan natin to. Kasi ito siya ang parang bumuelta pa sa dito sa pag-interview sa kanya. Mukhang naano siya napikon sa taga-bilyonaryo. Di lang niya pinahalata pero naramdaman natin yung tono ng kanyang pananalita na nagkaroon talaga siya ng pagkapikon sa mga interview. Kasi di nga sinagot yung iba kung ano yung mga dapat gawin pa. Di niya masagot. Yan ang ugali kasi niya. Di ba tinanong siya kung ano yung mga pa gagawin. Wala. Tinanong pa niya baliktad itong Ganyan ugali niya Kapag tinanong niya di ba, sa Malacanang, pag tinanong siya, balikan niya yung nagtatanong sa kanya. Ano ba? Ano ba? Ganun ang niya, ugali nitong Claire Castro na to. Kaya ngayon, ito nangyari ngayon sa sa mga Cabral file. Ang dami nang nito, ang dami nang nadamay dito. Siguro isa na rin talaga to sa kahit na wala na si Cabral ay talagang ilalabas talaga tong mga mga istorya dito kasi siguro
bunga na rin siguro to sa mga dapat na nailabas to nung buhay pa siya, pero ngayon kahit wala na siya, iano pa rin to, ipapakita pa rin to niya siguro. Kaluluwa niya nang siguro dito na nagtulak ba dito kaya Liviste na sige ito, alalayan kita dito para tumahimik tong bansa na to at itong Malacanang talaga madiin lahat dito. Kasi hindi naman talaga magawa lahat yan kung hindi rin galing sa Malacanang. Kaya ito si Claire Castro, yung pagsasalita niya ngayon sa kanyang interview, halata talaga nagsisinungaling. Yung kay Vince Dizon nga lang, i-endorse mo yung mga dokumento doon na sa ombudsman na hindi mo busisiin mo na. Hindi mo yan isa-isahin pagbasa kung sino ba ang nandyan na involved. Kalokohan. Tapos, ang ombudsman, alam nga naman, di magtanong nito, ano to? DPWH, sinubit niyo sa amin dito, ano to? Hindi, ano isagot ni Vince Dizon? Ito si Vince Dizon ngayon, nalagay din sa alanganin. Kasi hindi to nagsalita talaga eh. Hindi ko alam kung saan to nagpunta ngayon. Hindi nagpapa-interview. Walang mga ano to, walang mga preskon to ngayon ha. Nakabakasyon siguro. Duda lang ako. Nakapagbakasyon siguro to ngayon. So siguro kaya ganito na lang si Claire Castro. Di talaga sila nag-uusap. Ito involved na to si ES Bersamin, yung mga ES, nandun ho yun eh, yung mga ano daw, mga parang mga initial ba, ES, tapos yung SMP, yung Secretary Mina Pangandaman, yung mga ganun na mga ano, nakalagay doon sa mga line item o kaya yung mga budget na yun kung saan mapupunta. Nakalagay nilagyan ng mga ano ni Cabral eh. So, talaga kaya to nila nililihis na. So, ang gulo no, ito, 2026 budget. Ito na naman ngayon pinag-usapan. Ito na naman. Ito ang ano nila yan dyan, si Bongbong Marcos na naman daw titingnan na naman. Di mapirmahan tong taon na to. So, ano kaya mangyayari dito kapag pinirmahan na naman tapos may mga controversial dyan tapos di niya i-veto? Nako, panibago na naman tong problema haharapin lang sa 2026 kasi ito pa nga lang itong hindi pa to nagiging pirmado. Ayan na nga, problema na eh. So ano naman pa yung palusot dito sa Malacanang? Abangan!